Mariin ngang itinanggi ni dating Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na lalabis din nga niyang ikinagulat itong aligasyon laban sa kanya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang umunang testimonya nga raw ng witness ni Senator Marcoleta ay isang imbento lamang, isang desperadong pagsubok upang idawit nga siya sa umunoy kickbacks na hindi naman daw totoo. Git nga ni Romualdez, pilit na pilit ito. Imposible raw itong sinasabi nga ng testigo na naganap yung mga delivery sa McKinley noong December 2024. Ayon kay Romualdez, nire-renovate yung bahay mula pa noong Enero 2024 at walang naninirahan doon ngayon maliban sa mga construction workers. Malinaw daw na political attack ito. Hindi raw siya kailanman nagbigay ng pahintulot o nag-utos sa sinuman na gumawa nga ng anumang gawain na magtatraidor sa taong bayan o makakadungis sa kanyang pangalan. Bukas daw siya sa isang makatarungan, transparent at patas na investigasyon upang mailantad nga ang mga kasinungalingang ito. Kahit kailan daw ay hindi raw siya nagnakaw ng pondo ng taong bayan at hindi niya raw kailangan ng pera galing sa masama. Hindi raw niya kailanman tatraidorin ang tiwala ng taong bayan. Wala pa namang pahayag si Ako Bicol Party List Representative Zaldico hanggang ngayon. Lumabas nga doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga na 50 maleta raw na may lamang aabot nga sa 48 million pesos kada isa yung pinapadala linggo-linggo kay Ko nitong mga nakaraang taon. Ayon nga doon sa testimonyo ng dating security consultant daw ni Ko na si Orly Regala Gutesa, isa raw sa mga nakita ni Gutesa na nag-deliver din nga ng pera para kay Ko sa bahay nito sa Pasig ay si Benguet Representative Eric Yap. Hinatiran din daw ng pera ang bahay ni Romualdez, pero itinanggi nga ni Congressman Yap ang paratang laban sa kanya. Hindi raw daw siya tumanggap o nag-authorize ng anumang perang i-deliver na may kinalaman sa flood control projects. Ayon pa kay Congressman Yap, masakit yung pagkakadawit ng kanyang pangalan sa pagdinig nga ng Senado. Hindi lang daw sa kanya, para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang constituents. Handa raw siyang harapin si Gutesa sa tamang forum. Sa gitna nga ng mga paratang kay Congressman Zaldico ay naglabas ng saalubin itong anak niyang si Ellis Ko na nawagan si Ko na umuwi na sa Pilipinas. Ang kanyang ama dapat daw harapin ng ama yung kanyang akusasyon dahil naghahanap nga ng sagot itong taong bayan. Nahihiya rin daw itong batang Ko at walang ibang gusto kundi malaman ang totoo. Aniya dapat daw mapanagot ang sinumang mapatutunayang guilty kahit pa ang sarili niyang ama. Ayon kay Elista, tanggapin niya kung itatakwil siya ng kanyang ama kaysa naman makitang naghihirap ang milyon-milyong tao dahil sa ginawa nito. Sa huling impormasyon nga mula mismo sa kampo ni Ko, nasa Amerika raw ang kongresista para magpagamot pero kinansela na ng Kamara ang kanyang travel clearance at inutusan siya ni House Speaker Boji D na umuwi sa loob ng 10 araw.